Napanood ko nga ng live ang ginawa ng misis ko at ni Nognog dahil sa pagset nito ng kamera para ipakita niya sa akin na talagang hindi niya sinasadya na mahulog ang loob nito kay Nognog. Sadya lang raw kasing magaling si Nognog at hindi ka talaga makakatanggi oras na matikman mo ito na sa palagay ko ay totoo nga. Pero kung akala ng misis ko na okay lang sa akin ang mga ginagawa niya at pakiusap na huwag akong magalit kahit na daw may mapunit man sa kanya dahil tiyak na raw na pagbalik ko ay hilom na ito. Welcome sa kwentong masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Pero para sa akin, hindi. Basta punit ang nararamdaman ko. Kung hindi wasak na wasak at nanliliit ang buong pagkatao ko, hindi ko rin lubos maisip na ang pagiging mahinhin ng misis ko at disiplina itinuturo nito, lalo na kapag pumapasok siya sa school ay halos kabaliktaran ito sa kanyang totoong buhay dahil puro kaimoralan pala ang nasa kalooban nito. Pero kahit paano ay mabubuhayan ako ng loob dahil unti-unti ay sumasang-ayon sa ang aking plano, lalo na nang pumayag na ang asawa ko na pagbakasyonin nito ang anak namin sa probinsya dahil na rin sa suggestion ko para masulurin nila ang bahay at walang istorbo sa kanila ni Nognog. Kaya naman si Mrs. mismo ang nagsabi na doon muna niya patitirahin si Nognog sa bahay ng 2 buwan at sa loob ng buwan na iyon ay excited ng husto ang misis ko. Dahil tiyak raw na arawin siya ni Nognog na lalo pang nagpasaya sa misis ko, samantalang ako ay sobrang lungkot ang nararamdaman at kailangan tibayan ko pa lalo ang dibdib ko. Kaya pinaaga ko rin ang takdang uwi ko ng Pilipinas dahil gusto ko sorpresahin ang misis ko ng mga ebidensyang naipon ko at hawak ko dito sa Saudi na magdadala sa kanila sa kulungan. Pero ayoko naman sa may skandalong paraan dahil inaalala ko ang kahihiyan na maidudulot nito sa pamilya namin, lalo na iginagalang ang angka ng misis ko sa lugar nila. Dahil halos karamihan sa kanila ay mga profesional at nagtuturo rin bilang mga guro, ang misis ko lang naman ang may kasalanan sa akin, pero ang pamilya niya at ibang tao ay wala at gusto ko ipakita sa pamilya ng asawa ko na nagkamali sila sa paghusga sa akin na walang akong mabuting maidudulot sa anak nila dahil ang tunay talagang immoral ay ang anak nila. Alan, handang-handa ka na talaga sa pag-uwi, pero bakit? Napaaga yata, hindi mo na ba hihintayin ang huling sweldo mo? Sayang naman yun, saka dala mo na lahat ng gamit mo. Wala ka na ba talagang plano na bumalik pa? May miss ka namin dito. Sabi pa ni Romel sa akin dahil sa mga bagahe na nakita niya sa akin. Matagal-tagal na rin ako dito, panahon na rin siguro para ang pamilya ko naman ang asikasuhin ko. Sagot ko kay Romel na kahit ang totoo ay wala naman na talaga akong babalikan na maayos na pamilya. Kaya habang nasasabi ko iyon ay napapatulo ang luha ko. Ito ba ang kapalit ng mahabang taon na sakripisyo ko sa ibang bansa para sa magandang kinabukasan ng pamilya ko? Ang pangarap ko na maayos na buhay sa kanila ay biglang maglalaho dahil sa pangangati ng katawan ng misis ko. Paring Magno, may papakiusap sana ako sa'yo. Ang sabi ko sa kumpare ko nang tawagan ko ito 1 linggo bago ako bumalik ng Pilipinas. Ano yun pre? Sabihin mo lang kung ano, hindi pa naman ako. Kung hindi sa'yo, sagot naman ito sa akin kasi pari, mapapaaga ang uwi ko dyan, dapat sa June pa. Pero nitong katapusan ng March ay babalik na ako.
gusto ko sana sorpresahin ang misis ko at pwede ba na dyan muna ako sa'yo tumuloy pagdating ko? Sige ba, walang problema. Sagot agad ni paring Magno, pero pansin ko na parang nag-iba ang boses niya at parang may alinlangan sa akin. Sabihin mo lang kung kailan para sunduin kita sa airport, kaya lang par, baka ikaw ang masorpresa pag uwi mo dito. Anong ibig mo sabihin pari? Alam mo pari, matagal ko na gustong itawag sa'yo ito, pero ayoko kasi na mag-isip ka ng kung ano-ano dyan ha. Dahil baka maapektuhan pa ang trabaho mo at baka kung ano ba magawa mo. Ano yun pari? Tanong ko pa, dahil nag-alala agad ako na maaring may alam si paring Magno sa ginagawa ng misis ko kasi pari si Marie kasi may duda ako na may ginagawa na hindi maganda. Madalas ko nakikita na kasama ni Nognog. Minsan parang doon pa sa bahay mo natutulog si Negro. Hindi ko lang makumpronta dahil wala akong katibayan at maging ang mga kapitbahay natin, ganun din ang hinala nila. Sorry pari, pero wala akong nagawa para pigilan ko sila, lalo na nang hindi na ako papasukin ni Marisa bahay ninyo, kaya lahat kami dito ay puro duda at hinala lang, pero siguro nanay. Hindi magagawa ni Mari yun dahil may pinapangalagaan siyang pangalan bilang guro. Alam ko na mahal ka ni Mari, kaya sana lang mali ang aking hinala. Kaya pari, mas maigi nga na dito ka muna sa bahay pagdating mo para maobserbahan mo kung ano talaga ang ginagawa ni Mari at ni Nognog. Sa narinig ko na kwento ni pari ay lalo akong nanghina. Kung alam lang sana nila at kung papasukin nila ang bahay ko ay malalaman talaga nila ang totoo. Pero sa kabilang banda ay lumakas ang loob ko na magdemanda laban sa asawa ko dahil maaring kunin ko na testigo ang mga kapitbahay namin laban sa kanya. Pari, sino-sino pa ba ang may alam na may ginagawa ang misis ko na hindi maganda? Halos lahat dito pari, pero duda lang yun, wala kaming matibay na ebidensya. Kaya nga noong nakakapasok pa ako sa bahay ninyo, naglagay ako ng kamera para sana ma-record ang mga ginagawa nila sa loob. Kaya lang, simula nang hindi na ako papasukin ni Mari at kumuha na ito ng bagong gumagawa ng internet sa inyo. Hindi ko na rin nakuha pa ang kamera na nilagay na magsasabi sana ng totoo. Kaya nga nitong huling linggo nang ihatid ko ang anak mo, doon lang ako ulit nakapasok pero wala na ang kamera. Ang inaalala ko pari, baka may nasagap ang kamera na iyon sa mga ginagawa nila ni Nugnog sa loob at palagay ko ay kinuha ng bagong nagkabit ng internet sa inyo. Ang masakit pa nito, baka upload sa social media at kumalat ito. Mas lalong nakakahiya iyon, lalo na kung malaswa ang ginawa ni Mari sa kaninugnog. Siguradong pagpipestahan nila ang buhay mo pari, ay iyon ang ayaw ko na mangyari. Sa sinabi ni paring Magno ay napagtagpi-tagpi ko na ang lahat. Totoo nga na walang alam ang misis ko sa video na kumalat at ang bagong kontraktor ng internet namin sa bahay ang maaring may gawa noon, kaya imbis na misis ko lang ang aking pinaghahandaan na idemanda ay magdadagdag pa ako ng mga tao dahil sa ginawa nilang pagpapakalat ng mga video. Pero kung tutuusin naman ay malaking tulong sa akin ang video na kumalat dahil nalaman ko ito ng maaga. Ang ginagawang pag-ayuda ni Nugnog sa aking magandang asawa. Hello, kumusta? Anong ginagawa mo? Tanong ko sa chat sa misis ko. Nag-aayos lang ako ng lesson plan, naiinip nga ako. Lalo na wala dito ang anak natin, tapos si Nugnog, mamaya pa darating yun ng gabi, nagpapasada pa kasi ng tricycle. Pero naligo na ako para pagdating niya mamaya, sasampa na lang siya. Sabi pa ng misis ko, na tila kampanting-kampante, akong kinakausap na parang nakalimutan niya na asawa niya ko, pero hindi. Sa sunod na buwan, kapag malapit ka na umuwi, hindi ko na papupuntahin si Nugnog dito, at ikaw naman ang paghahandaan ko. Sabi pa sa chat nito, na parang nakakaloko, sa linggo dyan ba, matutulog si Nugnog, dito ko na siya pinapatulog, dahil nasanay na ako sa kanya.
na tuwing madaling araw ay umaarangkada ito sa akin na siya talagang gusto ko dahil na rin siguro sa stress ko sa pagtuturo. Kaya madalas na sumasakit ang ulo ko na parang binibiyak dahil naman sa sinabi ng misis ko ay sakto talaga sa pag-uwi ko. Ngayon ay sulitin mo na ang mga araw na kasama mo si Nognog dahil sa sunod araw ay sa city jail ka na matutulog. Sa loob-loob ko pa habang kachat ko ang misis ko, pari, nakahanda na ang lahat. Nakontak ko na rin ang barangay at mga otoridad. Ang bungad sa akin ni Paring Magno. Nagsunduin ako nito sa airport. Habang nasa biyahe kami ay hindi ako mapakali at nag-alala ako sa posibleng mangyari mamaya at kahihinat na ng gagawin ko. Mga pulis kami. Ang sigaw ng mga kasama ko na mga pulis nang biglang sipain ito ang pinto ng bahay namin at sabay pasok sa kwarto at sakto na abutan namin ang misis ko na wala itong saplot at mukhang katatapos lang na umayuda ni Negro. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo pumapasok sa bahay ko? Wala kayong karapatan. Ito pa ang sigaw na reaksyon ng misis ko nang makita nito ang mga tao sa paligid. Bakit ako ba ay walang karapatan dito? Biglang sabat ko. Kaya ang kanina lang na mamumulang mukha ng misis ko sa galit dahil sa biglang pasok ng mga tao ay tila ba natulala ito at namutla. Anong ginagawa mo dito? Di ba nasa Saudi ka? Pautal-utal na sabi nito. Pero ako ay hindi na makapagpigil. Kaya umigkas na agad ang kamay ko sa mukha ng misis ko at ubod ng lakas ko itong inundayan. Pero sir, wag na wag mong gagawin yan. Sabay na biglang hawak sa kamay ko ng isang pulis. Wala na silang kawalan. At may matibay ka na ng ebidensya laban sa kanila. Kapag sinaktan mo sila, ay mamaaring mabaliktad ka pa at mapunta sa wala ang pinaglalaban mo. Sabi ng pulis sa akin. Habang yakap-yakap ako nito, kaya hindi ko man nasaktan ang misis ko, ay masasakit naman na salita ang lumabas sa bibig ko. Akala mo ba? Natutuwa ako sa mga pinaggagawa mo. Sobrang sakit. Ang sakit-sakit, pinakasalan kita, at ipinagmalaki, nag-abroad ako, para ipamukha sa mga magulang mo, na kahit na guro ka, at tambay ako ay may mabuti, akong hangarin sa iyo. Pero, ikaw mismo ang gumawa, ng ikasisira ng pamilya na, pilit ko na itinatayo, ikaw na iginagalang nila, at inirerespeto ng mga tao, ay baliktad sa totoo. Dahil ang kakatihan ng katawan mo ang iyong pinagbigyan, halos hindi ko na mabigkas ang mga salita sa misis ko. Sa labis na pag-iyak at sobrang galit ko, grabing pagtitiis ang ginagawa ko sa Saudi. Ang init, ang lamig, ang gutom. Lahat yan tiniis ko para sa inyo, pero ito pa ang lahat ng kapalit ng sakripisyo ko. Sigaw ko pa habang pinupusasan ang misis ko at ang plano ko, sana natamihik na reklamo ay hindi natupad dahil hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Hindi ko akalain na halos buong barangay yata sa amin ang nanonood sa eksena at halos lahat sila ay may hawak na cellphone habang pinapanood ang pag-aresto sa asawa ko. Walang hiya, kunwari ay mabait ka sa pamilya ng kumpare ko. Pero katawan pala ng misis nito ang nilalapa mo. Ang sabi ni Paring Magno, kay Nognog nang ilabas ito sa bahay ng mga pulis habang nakaposas. Pero dahil biglang pagsulpot ni Paring Magno ay mabilis ang kamay nito. Tumama sa mukha ni Nognog, maging ang mga kaibigan ko na tropa ni Paring Magno ay nakisuntok na rin. Kaya ang barangay at mga pulis ay halos walang nagawa. Kahit na panay ang sigaw at awat nito, natigil lamang ito nang makita nilang makahandusay na si Negro at tila ba wala na itong malay at si Paring Magno ay nakita ko rin na pinusasan ng mga pulis at inaresto. Dahil sa pananakit kay Nognog, Mrs., inaaresto ka namin sa salang pagtataksil sa asawa mo. Sabi ng pulis na kumakausap sa misis ko nang dumating na kami ng presinto. Wala kaming ginawang masama,
Doon ko lang pinatulog, sinugnog at alam ito ang asawa ko. Sa katunayan nga ay nag-video call pa kami para ipakita ko na kasama ko, sinugnog sa bahay. Ito ang mga katibayan, sabay pakita ko ng mga video ni Mrs. Habang sarap na sarap sa mga ayuda ni Negro. Di ba nagpaalam naman ako sa'yo, pinag-usapan na natin ito, na habang wala ka pa, ay sinugnog muna ang bahala, naluluhang pakiusap ng misis ko sa akin. Iyon ang akala mo, sa palagay mo ba ay pumapayag ako na araruhin ka ng ibang tao, samantalang ako ay naghihirap sa ibang bansa at sinong asawa ang papayag ng ganun setup, tanong ko pa sa misis ko, na sa sobrang gigil ko at kung wala nga lang pulis sa harapan ko ay baka tuluyan nasaktan ko na ito. Grabe ang inabot ni Nugnog, nabalian daw ng buto, malamang magtatagal pa sa hospital iyon, kaya lang kawawa si Magno. Dahil siya lang ang nahuli sa mga nanakit kay Negro, ang naririnig ko na usapan ng lumabas na ako ng presinto, kaya naman agad ko na pinuntahan si pari na ikulong din daw, sabi ng mga tao. Kinaumagahan ay bumalik na ako sa bahay namin at nakita ko ang gulo ng bahay sa nangyaring pag-aresto kagabi. Grabe talaga ang ginawa nila sa akin. Hindi lang pala ang misis ko ang ginamit ni Nugnog dahil halos lahat pala ng gamit ko dito sa bahay ay ipinagamit ng misis ko. Sa kanyang kalaguyo, parang sila na talaga ang tunay na mag-asawa na nagsasama dito. Pero nang matapos na ako sa pagligpit ay doon na ako nakaramdam ng pagod. Sa sobrang tahimik ng paligid ay napapaluha ako. Habang pinagmamasdan ko ang bawat poste ng bahay na dahan-dahan ko na ipinatayo sa pagtatrabaho ko sa Saudi. Pero sino pa ang titira dito? Paano muling magliliwanag ang bahay na matiyaga kung ipinundar, kung ang misis ko naman ay nasa kulungan at ang anak ko ay nasa probinsya? Hindi ko yata kayang mabuhay na mag-isa dito. Ang dating tawa at mga halakhak, ang ligaya at saya naming mag-asawa noong nag-umupisa pa lang kami, ang muling sumasariwa sa akin. Tanging ang pader na dingding lang ang mga saksi sa tunay na pagmamahal ko sa aking asawa at anak. Pero ngayon ay naglaho na ito, kahit anong liwanag ng ilaw ng bahay ko ay tila ba dilim lang ang nakikita ko. Lungkot at pagtitiis ang naramdaman ko sa Saudi sa mahabang taon ko na pagtatrabaho. Pero ngayon na tuluyan na akong bumalik ay hindi lang lungkot ang nandito sa dibdib ko, kasama ang puot at galit. Salamat pari, pasensya ka na. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kagabi, kaya nasaktan ko si Nugnog. Napakayabang kasi niya at pinipigilan niya ako na lumapit sa misis mo noon. Akala siguro siya ay matatakot ako sa kanya, kahit na double pa ang laki niya sa akin, ay hindi niya ako masisindak. Ang sabi sa akin ni paring Magno, nang tulungan ko itong ilabas sa presento at bayaran ang danyos na kailangan para makalaya siya. Pari, hindi lang pala isang kamera ang nandito, maraming anggulo. Sadyang nilagyan ng kamera ang bawat sulok, ang sabi pa ni pari nang ipacheck ko sa kanya ang bahay. Doon namin natuklasan na hindi lang isang kamera ang naka-install sa bahay at nang panoorin namin ang bawat kuha nito, halos hindi makatingin si paring Magno sa video. Halos 24 hours pa lang naka-video ang bahay at lahat ng ginagawa ng misis ko at ni Nugnog ay kuhang-kuha sa lahat ng anggulo at mukhang pinagkakitaan pa ito. Kaya ng sundan ni paring Magno ang mga sitit na pinag-uploadan ng mga video ni misis ay halos umabot sa 100 video. Meron ito, talaga palang kalat na ang mukha ng asawa ko at kahit saan porn site ay naka-upload ito, kaya nagpatulong na ako sa kinaukulan para mabura ang mga ito at pigilan ang tuluyan pagkalat. Kaya makalipas lang ang 1 linggo, ang mga teknisyan ng isang telco at 4 nga mga tauhan ito ay tuluyan din inaresto at sinampahan ko ng kaso na hindi ko rin akalain na
mabigat pala ang parusa sa mga gumawa at nagpapakalat ng ganun, pribadong video. Pero ang akala ko, magiging masaya na ako sa pagkakaaresto sa misis ko, ay hindi pala ganun kadali yun. Papa, kailan pupunta si mama dito? Ang tanong ng anak ko sa akin nang umuwi na ako sa nanay ko kung saan nagbabakasyon ang anak ko. Lahat sila doon ay walang alam kung ano ang yari sa amin. Anak, sana isinabay mo na ang asawa mo pag uwi dito. Naawa na ako sa apo ko. Panay tanong sa akin ng kanyang ina, may problema ba kayo? May inaasikaso lang po sa school. Susunod din dito. Yun, pagdadahilan ko pa sa aking nanay, pero lumipas pa ang mga linggo, kahit nakasama ako ng anak ko, at ipinapasyal ko ito, ay ina pa rin niya ang kanyang hinahanap kung masakit na makita ko. Na inaaro ng iba ng misis ko, mas masakit pala na makita na umiiyak ang anak mo, at naghahanap ng magulang, na hindi niya alam kung kailan niya muling makikita. Napakasakit talaga, lalo na kapag natutulog. Ang anak ko na yakap-yakap, ito ang picture ng kanyang ina at nagmamadali sa pagtulog sa gabi. Dahil inaasahan niya na sa muling paggising niya ay nasa tabi na niya ang kanyang ina. Ang dating luha ko na halos matuyo na dahil sa mga ginawa ng misis ko. Muli na naman bumuhos. Ito, lalo kapag nakikita ko ang nag-iisang anak namin na nangangarap na muli kaming magsasama-sama, mas matimbang pala talaga ang anak kaysa sa asawa. Kailangan ko ba na tiisin ang sakit na ginawa ang misis ko para lang maging masaya ang anak ko? Ang umiiyak na sabi ko sa aking nanay habang nakayakap ako sa kanya, para akong bata na nagsusumbong sa ina dahil hindi ko na mapigilan ang kinikimkim ko na sa loobin, kaya ikinuwento ko na sa nanay ko ang lahat. Anak, ang pagpapatawad ang tunay na magpapagaan ng bigat dinadala mo sa dibdib mo. Ang pagpapatawad din ang susi para maging maligaya ang isang tao, ang mahinahong sabi sa akin ni nanay habang hinahaplos ang ulo ko. May mga nagsabi sa akin na uto-uto raw ako at madaling mapaniwala sa matamis na dila ng misis ko, pero kung alam lang nila ang nararamdaman ko, marahil ay hindi nila masasabi iyon. Mama, I love you. Miss na kita. Sabay yakap at halik ng anak ko sa kanyang ina, na halos ayaw nang humiwalay pa dahil sa ilang buwan na hindi pagkikita. Tama ang nanay, magiging maluwag ang sumisikip na dibdib ko at magiging masaya ako kung makikita ko na masaya ang taong mahal ko sa ngayon ay nandito ako sa Australia at muling nag-abroad para makalimot sa mga nangyari sa akin. Ipinagbili ko na rin ang bahay namin doon sa lugar ng mga magulang ko na hindi lala ang miss ko. Ay ipinatayo ko sila ng bahay, hindi na rin muling nakabalik pa ang asawa ko sa pagiging guro, pero sadyang may angkin, talino talaga ang asawa ko. Dahil sa perang iniwan ko sa kanila ay ginamit niya sa negosyo at sa ngayon ay siyang pinakamalaking grocery store sa lugar namin. Hindi na kami nagbalikan pa ng asawa ko, para na lang sa bata ang usapan namin. Panahon na rin siguro ang makapagsasabi kung babalik pa ang pagmamahal ko sa asawa ko, dahil sa kasalukuyan ay nandito pa rin sa dibdib ang sakit na dulot ng ginawa niya. Kahit ilang taon na ang nakalipas, wala rin ako nabalitaan na naging karelasyon muli ng asawa ko simula nang mangyari iyon. Hindi na rin ako nag-isip na mag-asawa rin dito. Madalas din siyang nag-update sa akin tungkol sa negosyo niya at nag-uusap-usap kaming tatlo ng anak ko. Pari, ano kaya kung kunin mo na lang sila? Dito na lang kayo magsama-sama. Tutal ilang taon na ang nakakalipas, sabi ni Paring Magno. Habang nasa trabaho kami, si Paring Magno rin kasi ang dahilan kung bakit ako nandito sa Australia. Dahil sa tulong niya, siguro kung hindi rin sa kanya, ay baka nagmukmuk lang ako doon sa Pilipinas at patuloy na inaalala ang sakit na ginawa ng misis ko
Saka na lang, darating tayo dyan. Sa ngayon ay tama na muna na nasa malayo ako para hindi ko maalala pa ang lahat.